Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara, ito, pag-usapan na natin yung sinabi rito ni Tita Alona. Oh, na wala raw utang na loob si Rafi. Rafi Munyo. Alam mo, may naalala ako actually dito, no? Naalala niyo ba to? Yung bumelta si Pau Chief Acosta sa mga akusasyon ni Rafi Tulfo. 'Di ba? Dito, nalaman natin, no, yung mga nire-refer ni Idel. Akala natin ang nag-handle mga private lawyers. Yung pala, nire-refer sa PAW. Oh, pakinggan muna natin si Tita A. Wait lang. Balik tayo kay Tita A. May I just remind you, okay? Yung pagiging walang utang na loob mo. You know what? Hindi mo ba naaalala na napakaraming mga manggagawa, lalo na't mga mahihirap at pobre, ang lumapit sa'yo? Saan mo ni-refer? Diba sa DOLE? Sino ang tumulong sa kanila? Diba ang DOLE? So anong chika mo? Kung ang DOLE ay mga walang hiyang tao at wala talagang ginagawa, kundi mag-under the table, paanong nangyari na sa kanila mo inire-refer ang mga pobre na lumalapit sa'yo? Pinagkakatiwala mo ang kaso nila sa DOLE. Tapos ngayon sisiraan mo ang DOLE. Ano ba talagang mo sa buhay mo? Ano ba, double standard ka pre. Sa totoo lang. Diba? Tapos yung chika mo chismis lang. Hindi mo nga na-validate kung totoo yan. Tapos sasabihin mo yan, nationwide, actually worldwide. Dahil nga sa internet, sa buong mundo, napapanood na yan. Binibigyan mo ng mali siya yung kwento. Nasa totoo lang, hindi mo naman din alam kung totoo. Pero kung magkwento ka, grabe, punong-puno ng mali siya. Kaya kaya may kaso kang libel diba? Pinapatunayan mo lang talaga sa amin, sa mga tao, na yung kaso mong libel ay deserve na deserve mo dahil ugali mo talagang manira. So, si Rafi lang ang pag-asa ng bayan. Siya lang ang ating pwedeng lapitan. Siya lang ang maasahan. Tangina, susunod wag ka nalalapit sa DOLE. Kung mayroong problema na lalapit sa'yo, may idudulog ang manggagawa sa'yo, solbin mong mag-isa. Okay? Solbin mong mag-isa. Leche. Tita Alona, make it make sense. Make it make sense. O nga naman ako, para sa akin, kung ganyan din lang naman, kung nawawala ng kredibilidad ang DOLE sa mga sinasabi ni Idel, might as well na ikaw na lang ang mag-solve ng problema ng mga yan. No. This is not the first time. That's the point. This is not the first time na may mga ahensyang nasisira and yet napakinabangan at one point ni Idel. Sa paanong paraan? Dahil nire-refer niya ang mga taong may problema sa kanilang mga employer papunta sa DOLE. Ulitin na natin. Ulitin natin to. Panoorin niyo yung video ni Attorney Claire. Pinakita niya ron na sa paglapit niyo kay Idel, i-refer din niya kayo sa mga government agency na pwede naman kayong dumirekta. Hindi niyo kailangan magpatulfo. Shout out po doon sa lahat ng mga sheriff natin dyan na nanonood, mga kaibigan ni Ate Cookie. Kamusta po kayo? Diba? Ayun, may kwento rin yun. Na nabalahura sila. When in fact, even before daw, no, if I remember correctly yung naikwento sa akin, okay na eh. Na okay na yung problema na yun, na issue na yun eh. Tapos pinapalabas daw na hindi pa raw may kailangan may kailangan ibigay doon sa nagreklamo. So even before pa siya na-ere, tapos na yung issue na yun. Tapos nagmukha pa daw masama yung mga sheriff. Kaya kumukulo rin ng dugo nila kay Idel. 'Di ba? Anyway, ito yung unang-una natin narinig. Even before pa natin
Marinig itong sinasabi ni Tita A. Yan na rin yung sinabi ni ni Pau Chief Acosta. Pakinggan natin si Pau Chief dito. Reply. Meron pong isang kandidato na nagsabi na ang mga public attorneys ay wala po sa mga inquest proceedings. Kaya siya po ay magtatayo, di umano, pag naging senador na siya, ng sarili niyang pre-legal assistance clinic. Wow. So, asan na pala yun? Asan na pala yun? Sa loob po ng 2 dekada, ito pong kandidato na ito ay actually nakakatuwang namin dahil lagi po siyang nag-repair ng kaso. Ayun! Diba? Sa matagal din na panahon, napapaniwala tayo na ang nag-handle ng mga kaso ay mga private lawyers. Actually, lately ko lang nalaman kung hindi ko pa napanood tong kay Chief Acosta Hindi ko malalaman na nire-refer pala sa kanila, no? Bagsak nyo rin pala, Pao. At inaasikaso po naman namin. At hindi lang naman siya ang nagre-repair. Nagre-repair din po ang mga senador natin, ang Office of the President, ang mga kapatid sa media, ang mga network, radio, TV, lahat po nagre-repair. Isa lang po siya sa nagre-repair. Sa totoo lang, kahit po kuminsan meron siyang pinagsabihan na lawyer namin na bobo, you can buy a slice of amin sa kanya. Lalo pa nga, at naging talent din po ako ng kanyang network na kinabi namin sa kanya. Lalo pa nga, po kuminsan meron siyang pinagsabihan na lawyer namin na bobo. Grabe. Ay naging maganda pa rin po ang pakikitungo namin sa kanya. Lalo pa nga, at naging talent din po ako ng kanyang network na kinabibilangan. Halos 5 taon pong may issue po ang PAW dyan. Na wala po kaming binabayaran. Ang punto lang, bakit to siya nag-argumento ng isang fallacy? Sa argumentation and debate, mga kababayan, may fallacy of hasty generalization. Hasty generalization. Ayan. Aba, i-general mo lahat. Masama po naman yon. Unfair po naman sa mga PAW lawyers namin na halos atakihin na sa puso dahil sa oras ng gabi nagpupunta po sa mga presinto at nag-i-inquest. Yung mga lawyer namin buntis. Yung mga lawyer namin diabetic. Yung mga lawyer namin na nag-positive na sa COVID ay nagbi-virtual pa. Nakahiga sa banig ng karamdaman, nagbi-virtual. Napaka-unfair po na nilalat mo. Ngayon po, Mr. T, kapag ikaw po ay may reklamo sa kahit kaninong lawyer, pwede mo pong isumbong sa akin. Sino ba yan? Yung ayaw mag-render ng inquest proceedings sa assistance, sumbong mo sa akin. Ayan yung problema natin Diba? Yun yung typical na problema natin with Raffy Tulfo. Mahilig siyang mahilig siyang mambintang. Mahilig siyang mag-cite ng mga kono ng kwento na wala siyang pinapakitang resibo. No? Kahit dun po sa DepEd na budget hearing, marami nga na nagtatanong budget hearing yan, di ba? Bakit nagaganyan si Raffy Tulfo? I don't know. Kaya tuloy nasasabihan siya na hina-hijack niya yung mga budget hearing. And there was a portion of the budget hearing kanina from DA na i-defer daw niya ang budget ng DA. If DA or DNR. Yan, DNR. So sabi ko, ganun ba kabigat yung bilang ni Raffy Tulfo na pag sinabi niyang i-defer niya yan, hindi matutuloy yung budget hearing. Kaya tuloy nakikita ko sa mga comment section ng mga live stream di i-defer mo. 'Di ba? Ngayon, pag kayo tinanong ko, nag-agree ba kayo sa sinasabi ni Tita Alona na walang utang na loob si Raffy Munyo? pag nababanggit ko yung Munyo, natatawa talaga ako 'Di ba? Eto. Tingnan mo si Chief Acosta. Meron palang problema si Idol sa mga PAW lawyers. Bakit hindi nga naman kinakausap si Chief Acosta? Kailangan pong manawagan dito ni Chief Acosta na isumbong mo sa akin. Hindi yung sisiraan mo yung buong PAW.
So tuloy, ang tingin ng tao, lahat ng taga-PAW, ganyan. Diba? Kahapon nga guys, pinapanood ko yung yung isang video galing kay Sir Bong yata yun. Na talagang pissed off si Senator Villanueva. Na nabanggit yung pangalan niya tungkol sa Soji Bill ng isang Pride Month event. So, hinihingi niya yon. So, ang pinaka-gist doon is nasisira daw yung pangalan niya for saying something, for dragging his name. Ang point ko doon guys is, kung si Senator Villanueva nga, bilang senador, galit na nasisira yung kanyang pangalan, na hindi niya alam kung bakit kinocall out yung pangalan niya. No? Na meron daw petition na supposedly bigay sa kanya na hindi naman niya natanggap. So parang, yun, hindi nagustuhan ni Senator Villanueva, no? How much more ito? Siraan mo ang isang institusyon na malaki ang naitulong sa'yo. Same way dito sa sinasabi ni Tita A. Na nasisira ang DOLE at mayroon kang ini-insinuate knowing that at one point in your life and most probably up to this very day, nakakatulong ang DOLE sa programa ni Aiden. Dahil nga sa pagre-refer. So mag-agree ba kayo sa sinabi dito ni Tita A na walang utang na loob si Raffy Munyo? Knowing that 2 tao na ang nagsasabi. At one point, if not always. Naging kaagapay ni Idol itong mga ahensya na to at ngayon kung ano-ano sinasabi niya. Diba? Anyway guys, again, etong si Idol, talagang marami rin talagang mga sablay na ginagawa. Marami. Diba? Tapos sasabihin na naman ng mga Tulfo fanatics, nakatulong naman. Pero ito, walang pakialam. Wala silang pakialam dito. Na ito, mga ginamit ni Idol Raffy para matulungan sila. Ni hindi man lang nila pasalamatan ang mga ahensya na to. Na ito mismo talaga ang mga nakatulong sa kanila. Halimbawa ba, sa mga ni-refer ni Raffy Tulfo sa PAW, si Raffy Tulfo ba ang humarap sa hukuman? Si Raffy Tulfo ba ang dumedepensa sa inyo? Si Raffy Tulfo ba ang gumawa ng mga pleadings ninyo? Hindi, di ba? Mga abogado ng PAW. So, maliban sa natulungan na kayo ng mga taga-PAW, yun pa yung naging balik sa kanila. Nagmukha pa silang masama sa mga sinasabi ni Aiden. Diba? So again, balikan natin yung sinabi ni Tita A. Kayo rin ba nag-a-agree na walang utang na loob si Raffy Munyo? Pasensya ka na, Tita A. Natatawa talaga ako ito yung sinasabi mo yung Raffy Munyo. Parang saktong-sakto sa boses mo. Anyway guys, after nito, pag-usapan natin ang naging effect ng pagpapatulfo kay Anjo Iliana. See you in the next video. Bye guys.